despite the heated debates, inalaw na lang ni Senator Marcoleta yung movant na i-amend yung kanyang motion para ito'y maging motion to archive na lang. So this means na mapapreserve yung record while the case is still inactive. It's not technically dead or terminated. Pwede pa rin i-revive to in the future by another majority vote. Pero for the meantime, nasa records lamang po yon ng Senado. So this affords the Senate maximum flexibility to deal with the matter kung dumating yung pag-reverse na yon na hinihintay naman ng minority, yung pag-reverse ng Supreme Court decision. So ito yung pinakamagandang hakbang na ginawa ng Senate dahil inassert niya yung kapangyarihan niya na bumoto para sa issue na to and at the same time sumunod at mag-comply sa Korte Suprema. Labing-sampo sa mga senador ang nagdesisyon na i-archive itong ang articles of impeachment o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Attorney, bakit po yun po yung napiling paraan o remedyo ng Senado kaugnay po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? It was a win-win solution dahil gusto nga ni Senator Marcoleta na i-dismiss na sana. Ngunit ang sinasabi naman ng minority, maghintay muna doon sa maaaring pag-reverse ng Supreme Court ng sarili niya. So para mapagbigyan ng parehong parties at kakatuwa naman na they are both cordial and they are both magnanimous to each other despite the heated debates, inalaw na lang ni Senator Marcoleta yung movant na i-amend yung kanyang motion para ito'y maging motion to archive na lang. So this means na mapapreserve yung record while the case is still inactive. It's not technically dead or terminated. Pwede pa rin i-revive to in the future by another majority vote. Pero for the meantime, nasa records lamang po yon ng Senado. So this affords the Senate maximum flexibility to deal with the matter kung dumating yung pag-reverse na yon na hinihintay naman ng minority, yung pag-reverse ng Supreme Court decision. So ito yung pinakamagandang hakbang na ginawa ng Senate dahil inassert niya yung kapangyarihan niya na bumoto para sa issue na to and at the same time sumunod at mag-comply sa Korte Suprema. Opo, kasi nga marami sa mga kritiko, alam naman po ninyo, marami po sa mga kritiko ng Senate Impeachment Court ang nagsasabi na mali yung paraan, mali yung ginawa. Tagal-tagal po ng Senado na umaksyon kaagad dito sa impeachment complaint. Kaya gano'n. Tapos ngayon, mabilisan lang kagabi yung naging aksyon ng Senado. Attorney. I think kailangan natin tandaan na yung desisyon na yun ng Korte Suprema ay may nakalagay na immediately executory. Katulad na rin yan doon sa House rules ng House of Representatives na kapag nagkaroon ng complaint ay kailangan immediately ilagay sa order of business or refer sa speaker para ilagay sa order of business within 10 session days. So yung mga terminong yon ay walang question na immediately talaga kailangan madaliin, agad-agad ang ibig nang sabihin. Kumpara yon doon sa sinasabi nila at pinupukol nila sa Senado dati na forthwith daw ay ibig sabihin immediately. Pero nakita naman natin sa mga desisyon ng Korte Suprema na dati pa, noong mga 1930s pa, hindi yun ang ibig sabihin without undue delay ang ibig sabihin. So kung sa utak nila hindi po immediately yung dapat ginawa ng Senado, yun po ay desisyon ng Senado na tumalima doon sa kautusan ng Korte Suprema. Nako, nabanggit mo. Buti na lang nabanggit mo ang immediately executory, attorney, dahil siyempre marami po ang hindi mga abogado din. Ano bang pagkakaiba ng immediately executory at final executory? General rule kasi kapag nagdesisyon ng isang korte, ito ay hindi pa immediately executory dahil meron pang 15 days para hintayin yung period to appeal o mag-motion for reconsideration. Maliban na lamang kung sinabi na mismo
ng Korte Suprema na ito ay immediately executory. So wala na makakapag-question yun kapag nilagay ng Korte Suprema sa dispositive portion na ito ay immediately executory, then kailangan lahat sumunod. So isa yun sa mga exception at nasa kapangyarihan ng Korte Suprema gawin. Ito ay pagkakaiba doon sa final and executory. Dahil pag final and executory, final na yon, tapos na yung period to appeal o yung pag-file ng motion for reconsideration, kaya ang kailangan na lamang ay i-execute yung decision na yon through a motion. Pero dito, kapag immediate executory, hindi na kinakailangan yung mga ganong motion at paghihintay. Opo. So anong ibig sabihin po nung motion for reconsideration po na inihain po ng House of Representatives? Since sabi nga ng Korte, unang desisyon nila, immediately executory, tapos nung nagkaroon po ng press con yung tagapagsalita ng Supreme Court, ganun din, binigyan din muli na immediately executory ang desisyon, ang kanilang naging desisyon patungkol nga po dito sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Tama ka dyan. Usually nilalagay yung immediately executory kahit na may pendency pa o may right pa na mag-file ng motion for reconsideration. Kung merong mga vested rights yung mga parties o merong mga kinakailangan protektahang mga interest yung Korte Suprema para hindi mabaliwala yung proseso. So katulad na dito, alam naman natin ang impeachment ay isang divisive issue, and I think the Supreme Court deemed it fit na wag nang mag-aksaya masyado ng panahon yung mga branches of government. Kaya kahit na may 15 days pa, kaya nito inisip na wag nang patagalin yung pag-execute nung decision na yon at gawin ng immediate executory. Opo. Attorney, sabi ng ilan nga sa mga senador during nga sa hearing kahapon na nawalan ba ng kapangyarihan o itong jurisdiction ang Senado patungkol nga po dito sa impeachment cases? Hindi totoo yun, no? Dahil kung makikita ninyo at napanood nating lahat, no, yung ginawa ng Senado kahapon ay pagtalima sa kanyang mataas na duty at tungkulin under sa konstitusyon na i-take matter pa rin yung kaso ng impeachment na ihain sa harap niya. At pangalawa, tumalima doon sa desisyon ng Korte Suprema. At yung pangatlo nga, pagdesisyonan kung paano gagawin yung pagtalima na yun para ibalanse yung kasong nasa harap niya. So, lahat ng mga issues na ganyan ay pinagbobotohan ng mayorya in a Republican Democratic country such as the Philippines. So nakita natin yung pag-exercise ng Senado ng kanyang kapangyarihan under the democratic process under the Constitution. So hindi totoo 'yon na hindi paggampanan sa tungkulin ng Senado yung nangyari kagabi. Opo. Attorney, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan, ano ho ba ang essence o diwa po ng naging desisyon ng Supreme Court? Kasi nga, hindi ho ba may kanya-kanya pong role ang branches of government, ang legislatura nga, to try and decide, di ba, sa impeachment. Pero dito sa naging desisyon ng Supreme Court, ano ho ba yung gustong iparating para sa ating lahat at lalo na po sa mga kinauukulang mga opisyal? Yung Supreme Court decision na yun, kung mababasa ninyo, medyo mahaba-haba, pati yung mga concurring opinions, sinasabi nila na ang Supreme Court ang may kapangyarihan na mag-decide on the interpretation of constitutional issues, at ito rin na may kapangyarihan na mag-decide kung meron nga bang ginawang pang-aabuso ang isang co-equal branch of government doon sa proseso. Hindi ito pag-desisyon doon sa merito ng kaso, ito lamang ay pag-desisyon sa procedural aspect o teknikalidad na within the power of the Supreme Court. At nakita niya na doon sa proseso ng pag-initiate ng impeachment complaint o articles ay nagkaroon ng pang-aabuso sa karapatan ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte dahil hindi siya nabigyan ng due process. At kasama na rin dito yung pag-aabuso sa kapangyarihan ng pag-initiate dahil hindi ito sinunod yung one-year bar rule na kailangan isang complaint lamang. At ininterpret yun ng Korte Suprema kung what it entails
na mag-initiate, which is yung pag-file at yung referral. So it is not actually a deviation from the Francisco versus House of Representatives case, but actually strengthening the doctrine that it laid down in Francisco. So sinabi ng korte na dahil may pang-aabuso, grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, lahat ng ginawa ng House of Representatives ay invalido at walang epekto. Kaya nawalan din ng jurisdiction yung Senado ayon sa Korte Suprema. Napakalinaw, attorney. Hindi po yung merits ng kaso ang dinesisyonan ng Korte Suprema, kundi yung procedure na ginawa po. Doon po pumasok ang Korte Suprema. Yung merits, nandun, nasa Senado. Kayo na mismo dyan, yung nagdi-discuss, nagtatalakay. Attorney, para na rin na maintindihan, saan banda po ba sa proseso nito na nalabag po ng House of Representatives yung tinatawag ng one-year bar rule? Papaano po at saka yung due process, saan po banda po doon na masasabi natin na yan ang na-violate ng Kamara? Doon sa 97-page decision, unang-unang tinalakay ng Korte Suprema nga yung proseso ng pag-initiate ng 3 complaints noong Disyembre at yung hindi pag-refer kagad-kagad o immediately ng Secretary General to the Speaker of the House para ilagay sa order of business yung 3 complaints na yon within 10 session days. At sinabi ng Korte Suprema na yung nangyari noong February 5 na inilagay yung 4th complaint at yun took precedence over the 3 other previously filed complaints noong December ay hindi maaaring gawin dahil na rin nag-i-exist na raw yung 3 na yun noong Desyembre pa lang at nasa kapangyarihan ng House of Representatives na yun ay sundin niya yung nakalagay sa House rules nila na i-refer kagad to the Speaker at na hindi ginawa. So dahil sa aktong yun ng pagde-delay ng pagre-refer na yon to the committee, in-skirt or nilagpasan ng House of Representatives at bypass niya yung sarili niyang rules. Kaya dahil doon, yung pang-4 na articles of impeachment na sumampa sa Senado at tinransmit ay invalido from the very start. Parang hindi siya nag-e-exist at all. So yun yung action o yung sinabi ng Korte Suprema na pinaka-fatal to the case of the House of Representatives. Baka sa madaling salita, attorney, nagsimula po nung baga yung delay sa opisina ng Secretary General. Dapat dineretso kaagad doon sa opisina ng Speaker. Tama ho ba? Tama yun. Parang sinabi pa nga ng Korte Suprema na walang discretion yung House Secretary General na i-delay yun dahil yun ay lalabag doon sa spirit ng konstitusyon. Po, at sinabi din, bago ko lang ipasa kay Partner Almar, sinabi din ni Senator Marcoleta kahapon, tinanong po siya ni Senator Cayetano, hindi ho ba kung nabasa ba nila mismo yung complaint mismo doon sa kanila, sa House. At aminado si Senator Marcoleta na wala silang nabasa. Humihingi nga daw siya tapos walang nabasa, attorney. Isa rin ho ba yun sa mga naging violation ng House of Representatives? Tama ka dyan. Kung maalala mo, no, naglabas ng yung resolution ng yung Korte Suprema kamakailan lamang at tinatanong yon kung nabigyan ba lahat ng mga kongresista ng kopya nung complaint na 4th complaint at kung nabasa ba ng mga kongresista yung 4th complaint na yon. Ngunit hindi ito sinagot ng Kongreso kahit na meron siyang pagkakataon na sagutin ito dahil in-invoke niya yung separation of powers o political question. Kaya sayang yung oportunidad dahil kung nasagot nila kagad yun, kung talagang alam naman nila na naibigay nila yung mga kopya na yun, then it would have been different siguro yung pagkukonsidera ng Supreme Court dun sa sagot na yun.
Po, attorney, bago lang si Admar, i-correct ko lang yung sinabi ko kanina, yung una-una, 11. 11. Nasabi ko tama, 11. nasabi ko kasi kanina 11. 11 na mga senador. Opo, ha. Yan po yung malinaw diyan na bumoto dito nga sa pag-archive ng impeachment complaint ni Vice President o kay Vice President Sara Duterte. Tama. Attorney Reggie, magandang umaga po. So, clarify ko lang. So, na-archive siya pero pwede pa rin siyang buhayin ito if ever na katigan ng Korte Suprema yung naghain po ng motion for reconsideration po. Oo, tama ka dyan, no? Yun yung talagang spirit nung ginawa na yun ng Senado. Kung mag-adjourn na yung Kongreso, then automatic madidismiss yun. Pag nag-adjourn si Nedie. Pero habang buhay pa itong 20th Congress, nandyan lamang yan at naka-archive at pwedeng i-revive by a majority vote.